And we need to trust more on God. Amen? We need to trust more on God. At higit sa lahat, as Christians, we need to continue. Isang blessing para sa akin na makita ko ang mga matatagal ng mananampalataya na nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon hanggang ngayon. Amen? Sa inyo ba blessing yon? Kasi hindi lahat nagpatuloy. Amen? Hindi lahat ay malakas sa biyaya ng Panginoon. Maraming huminto, maraming nag-stumble, marami pong sabihin natin namatay. Praise God sa kamatayan. Sa kamatayan, nakita na agad nila ang Panginoon kung sila ligtas. Amen? So salamat po sa Panginoon dahil sa mga pagkukulang, sa mga kahinaan, nakikita natin na ang kalakasan natin walang iba kundi ang Panginoon. And we cannot do things sa gawain ng Panginoon if we are weak. Kapag ho tayo naging mahina, posible ho na konti lamang yung ma-accomplish po natin as a church. Sa pagbibigay, kinakailangan ka maging malakas. Kinakailangan ka maging generous dahil kapag maliit lang, kapag mahina ka, maliit lang din yung aanihin mo. Hello? It's a good thing that you started strong. Tama, no? Maganda ho yung nag-start ka ng mas malakas, ng masigasig. Pero iba ho, what matters most, sa patingin ko po, is how you finish strong. Amen? Maganda yung sa umpisa pa lang, ang sipag-sipag mo, ang lakas-lakas mo, pero alam nyo, naniniwala ko, mas importante, kung paano mo tinakbo yung takbuhin mo na nanatili kang malakas. Kaya lang, hindi ho ganun ng Kristyanismo. Marami hong mga hurdles na kinakailangan kang malampasan, kung kinakailangan kang sumuot sa ilalim, kung kinakailangan mong matalunan, kung kinakailangan mong iwasan. Amen? At yun ho ang kinakaganda ng isang Kristiyano. Kung paano na pagtatagumpayan mo, nananatili ka sa biyaya ng Panginoon hanggang ngayon dahil sa mga pagsubok na yon. The Bible says in Ecclesiastes chapter 7 verse 1, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. It's not how you finish, but it's not how you started, but how you finish. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. The day of death than the day of one's birth. Ito ang maganda, sabi ni Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Better is the end of a thing than the beginning thereof. Hello? Better is the end of a thing than the beginning thereof. And the patient in spirit is better than the proud in spirit. Kung paano mo siyang tinapos, kung paano kang nagkaroon ng, alam nyo, yung commencement exercise o yung recognition, hindi mo natatapos dun eh. Di ba? Kapag ikay nag-aaral, mayroong commencement, pasimula lang uulit yon. Nung elementary ka, may commencement, natapos ka, pero pagkatapos ng elementary, meron namang high school. So after ng high school, may commencement na naman eh. Ano na yon? Sunod, sa college na. Pero didn't you know na pagkatapos po ng college, nandiyan pa yung buhay po natin sa dadaong ka na sa tunay na buhay na kung saan magkakaroon ng family, hindi po natatapos doon ang buhay natin. Kaya we need to be strong. We need to finish strong. Amen? And sabi ng Bible, better is the end of a thing than the beginning thereof. Sa Bible ho, marami hong nakita natin na parang ang pangit na nangyari sa kanila, pero yung better ending ang nangyari sa kanila. Remember Job? A better ending of Job. Alam po natin ang story ni Job sa chapter 1, verse 3. Sa following verses, namatay ang kanyang mga anak, nakuha, nalipo, lahat ng kanyang kayamanan. Pero pagdating po ng Job chapter 42, verse 10 and verse 12, ibinalik ng Panginoon yung mga nawala sa kanya, nagdoble pa. Hindi ba maganda yon? Hello? Naalala niyo si Lazarus. Si Lazarus sa Luke chapter 16. Si Lazarus ay isang beggar. Tama, no?
ang description ng Bible, yung momo, kinakain na sa kung saan, na yung aso, nililik yung kanyang source. Pero nung siya, pagkatapos po, ano nangyari sa kanya? Siya naman ay kinofort sa Abraham's bosom. Better ending of Lazarus. Amen? Hello? Hindi yung nagsimula kung paano nangyari na kung yung better ending po nila. Remember Paul, kung paano siya nagsimula, kung paano siya naging kaaway ng church. Pero, ano sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 and verse 8? Anong sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 4, verse 7 and verse 8, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. Sabi ho doon, there is laid up for me a crown of righteousness. Dati kang nag-uusig, dati kang mamamatay tao, pero in the end, bibigyan ka ng crown ng Panginoon. Wow! Amen? Ang sarap pong isipin na isang araw, tayo, yung katapusan po natin, ang ganda pala ng patutunguhan natin. Bakit po? Nananatili tayo sa gawain ng Panginoon, nananatili tayo malakas. Amen? Tama po, no? Sabi po rito, not only the better ending of Job, the better ending for Lazarus, for Paul, and even sa better ending for the enduring worker in Psalm 126. In Psalm 126, verse 5 up to verse 6. Psalm 126, verse 5 up to verse 6, they that sow in tears shall reap what? Hello? They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weeping, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing. Anong gagawin? Bringing his sheaves with him. Maganda na ho sa simula ay nahirapan ka. Pero pagkatapusan nun, sarap naman. Amen? Tama po ba yun? So, better ending for the enduring worker, James chapter 5, verse 11. James chapter 5, verse 11, the Bible says, behold, we count them happy which endure. We count them happy which endure. You have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. And even the better ending for the faithful steward in Luke chapter 19. So sa mga ehemplo na nakita po natin, nakita natin kung paano yung sinimulan nila, napagsimulan nila ay naging maganda sa panahon na tinapos nila yung takbuhin na iyon dahil nanatili silang malakas sa biyaya ng Panginoon. Jesus Christ, inanuho siya sa sabsaban, di ba? Swaddling clothes, doon sa inilagay, at walang kaya sa manger siya inilagay. Pero mga kapatid, at the end, siya ngayon, andun po ngayon sa luklukan ng Ama sa Langit, nakaupo sa trono, at nag-i-intercede para sa atin lahat. What a better ending for Him. Bagamat He is the end. He is the beginning and the end. Amen? So bilang mananampalataya, as Christians, kailangan po tayo maging malakas. Sa basketball, kailangan ka malakas. Tama, no? Ano mang larangan niya sa pag-aaral, kailangan ka maging malakas. Sa trabaho nga, kailangan ka magpalakas eh. Tama, no? Nakaka-relate ba ako? Sa trabaho, sa mga anak nga, sa family, kailangan maging malakas eh. Amen? So malaki ang nagagawa kapag ikay naging malakas. At naniniwala ko mga kapatid, kung bakit ka sa church, kung bakit kinakailangan tayong maging malakas, una, kasi hindi ka napapalakasin. Pangalawa, pag ikay naging malakas na, ikaw naman yung papalakas. Tama, no? At pangatlo, pag ikay malakas, hindi ka na para problemahin pa, para palakasin. So, kumbaga, makikita natin, ang dami palang benepisyo kapag tayo ay naging malakas sa biyaya ng Panginoon. Amen? Tama po ba yan? Pero sa Bible, nakita natin mga kapatid, kung sino yung mga nanghina, pero they cried unto the Lord to strengthen them.
Remember Samson? In Judges chapter 16, verse 28, he was weakened, he became blind, humiliated, and he was led to the pillars. At sinabi niya sa bata, sa lad, dalin mo ako, bagamat siya'y bulag, ilagay mo ko saan yung aking kamay, kaliwat kanan sa pilar. At nais kong gamitin ako ng Panginoon. Ano sabi niya sa Bible? Judges 16:28. Ang sabi niya, strengthen me, I pray thee, only this once, O God. At ang sabi po ng Bible sa Judges 16:28, nung sinabi po ni Samson yun, sinabi niya, Lord, isa lang. Ngayon na lang, palakasin mo ako, ngayon na lang po. At ang sabi ng Bible, sa tanan ng buhay niya, yung time na mas marami siyang napatay na kalaban, kumpara nung siya'y nabuhay. Because he asked God to strengthen him. Amen? Ezra, in Ezra chapter 7 verse 28, he set out to return to his homeland and to rebuild the temple. And he said, sinabi niya, in Ezra chapter 7 verse 28, and I was strengthened as the hand of the Lord my God was upon me. And I was strengthened as the hand of the Lord my God was upon me. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang mananampalataya, para tayo maging malakas, kailangan natin ng kamay ng Panginoon. Si Nehemiah, Nehemiah chapter 6 verse 9, he was confronted with Sanballat and Tobiah, at yung gawain to rebuild the walls was under attack. Ano po sinabi niya sa Nehemiah 6:9? Now therefore, O God, strengthen my hands. Now therefore, O God, strengthen my hands. Palakasin mo itong kamay na ito upang mabuild ko yung inutos mo sa aking itayo. Amen? Daniel, in Daniel chapter 10 verse 18, he was overwhelmed when he said, then there came again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me. And he strengthened me. Si Paul, sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 17, he told Timothy of a great adversity that he was weathering, and he said, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. David, in Psalm 138 verse 3, isulat nyo lang po yung mga verses. David, in Psalm 138 verse 3, he underwent a great trial, and he said, in the day when I cried, thou answeredst me, and strengthenedst me with strength in my soul. Amen? Kilala ho tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung kailan ka mahina. Alam ng Panginoon kung kailan ka kinakailangan malakas. Alam ng Panginoon kung kailan ka dapat palakasin. Gumagamit ang Panginoon ng tao, gumagamit ang Panginoon ng circumstances, gumagamit siya ng banal na salita ng Panginoon, gumagamit siya ng banal na Espiritu para tayo ay i-motivate na palakasin. Ang tanong, ang kinakailangan lang maging sensitive tayo. Maging aware tayo sa mga nangyayari sa atin. Alam mo kung kailan ka mahina. Lahat tayo, I believe, naniniwala ako, lahat po tayo dumaan o dumadaan sa pagkakataon na ikaw'y nanghihina, nanlulupaypay, nakalugmok, na kinakailangan mapalakas, kinakailangan lumakas. Amen? And then, here, in the midst of a great trial and trauma, our Lord is overwhelmed. In Luke chapter 22. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Amen? And sabi ng Bible, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Sa tatlong question ho, ang gusto kong papag-aralan natin dito, sandali lang ho ito, 3 simple questions. Sabi nga, when you study God's Word, kinakailangan marunong ka mag-ask ng right question. Para maunawaan mo yung sinasabi, dapat marunong ka magtanong. Tama, no?
Kailangan nagtatanong ka. Hindi yung alam mo, kundi kailangan magtanong ka. Paano to? Kanino niya sinasabi to? Paano? Bakit niya sinabi to? 3 question. Unang question na sinabi niya, na gusto ko makita po natin, ano ba yung nangyayari? What has happened? Sa sitwasyong ito, anong nangyari? Amen? Pangalawang tanong, itong pangyayaring ito, pwede ba sa akin to? It is for me? At pangatlong tanong, how do I get it? Amen? Okay po ba yun? As we study, nakita po natin, kinakailangan tayo maging malakas. Dahil habang buhay ka, marami ka pang kinakailangan pagdaanan. Amen? Kaya nga nakakasaludo ka sa mga tao na magbuhat doon. Hanggang ngayon, nagpapatuloy. Tama po yun? Yun yung sinasaluduhan. Yung mga tao na sa kabila ng mga pangyayari sa buhay nila, bagyo, unos, pagsubok, nananatili at nagpapatuloy. So 3 question. At ang gusto ko makita natin dito, una, what has happened? Alam po natin yung istorya na ang Panginoon, sabi dito, our Lord was void of strength. Our Lord was void of strength. Bakit po? Sabi ng Bible, pag binasa mo siya, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Ang sabi ng Bible, exceeding sorrowful. Kung ikaw ay sorrowful, in-exceed pa doon. Even unto death. Alam niya yung mangyayari sa kanya, alam niya kung anong gagawin sa kanya, alam niya kung sino magkakanulo sa kanya, alam niya kung sino ang papatay sa kanya, alam niya na ang mga tao na tinulungan niya, walang gagawin para sa kanya. Walang tatayo sa tabi niya. No one will stand for him. At nakakapanghinah yun. Hello? Sa pisikal na pangangatawan, ang hirap nung wala kang tutulong. Walang tutulong sa'yo. Alam mong walang tutulong sa'yo. Yun yung sitwasyon na ito. Trials of faith can be physically exhausting. Tama, no? Kapag sinubo ka sa pananampalataya mo, nakakapagod, nakakaburyong. Hindi mo malaman ang gagawin mo, kaya nga kinakailangan maging matalino tayo. Doon papasok yung pinag-aralan natin sa doctrine class, sa Sunday school, yung mga verses sa Bible, yung mga sinusulat mong talata, yung mga sinusulat mong messages, pwede mong balikan kapag ikay nanghihina. Amen? Kapag sinubok na yung pananampalataya mo, now kapag ang pananampalataya mo hindi sinusubok, may problema ron. Pero naniniwala ako, kung tunay yung pananampalataya natin, susubukin yan. At ang pagsubok ng pananampalataya, nakakapagod. Amen? Nakakapanghina. At kung makikita po natin sa sitwasyon po ng Panginoon, His burden and the burdens of others had depleted His strength. Yung bigat ng dadalhin niya at yung bigat ng dinadala niya. Dahilan para siya ay manghina physically. At I will tell you mga kapatid, minsan kapag mahina ka physical pero ang spiritual mo malakas, kaya yan dalhin. Pero subukan nyo maging mahina kayo spiritual. Dala niyan pati physical mo. I've learned from it. Matagal, most of the times. Pero kinakailangan ko maging malakas, kinakailangan natin maging malakas. Bakit po? May Panginoon ka, may church ka, may family ka, may mga anak ang nakatingin sa'yo. Pag huminto ka, pag umalis ka, anong mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa family mo? Anong mangyayari sa mga tao na dapat upang nasira ng Word of God? That's why we need to be strong. Ang Panginoon, nananalangin siya, pwede ba Lord, huwag na lang mangyari sa akin itong pwede ba, alisin mo na lang itong mangyayari sa akin ito, pero gano'n pa man, hindi yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan mo pa rin. Tama, no? So, our Lord received strength. Naman tanong, paano siya nag-receive ng strength doon sa angel na dinala sa kanya? I don't know. Kasi sabi po ng Bible, and the angel appeared unto him from heaven and strengthening him. Di ko alam kung paano siya pinalakas, pero alam niya mga kapatid, isang bagay na nagpapalakas,
Yung ma-appreciate minsan yung ginagawa mo. Yung mapasalamatan ka. Hello? Mapagkatiwalaan ka. Ibang pakiramdam yun kapag ikay napagkatiwalaan. Ibang pakiramdam kapag nagsabi sa'yo ng magandang pananalita. Hindi puro harsh words. Nakaka-relate ba ako? Amen? Ibang bagay yung tinapik ka. Huwag lang batok, ha? Tapik sa balikat. Nakaka-uplift yun ng moral, nakaka-uplift ho yun ng pananampalat ng tao. Ibang bagay din pag kinausap ka. Subukan nyo, huwag kayong kausapin ng tao. Ano ang iisipin mo? Baka mabaho bibig ko kaya di ako kinakausap. Baka ito malakas sa akin. Baka hindi sa Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, kapag ikay pinalakas, kapag ikay tinapik, kapag ikaw ay sinabihan, good job. Amen? Sa Facebook, meron akong tito sa Amerika, nag-comment, sabi niya, Pilipino din eh, pero matagal na sa Amerika, ay saksakan ng hangin yun eh. Kung tawagin namin sa probinsya, si Uncle Hoging. Sa amin kasi po sinabing Hoging, mahangin, mayabang, ayun ang malakas ang dating. Yun ang huwag natin gagawin, yung malakas ang dating. Ang tawag namin doon, animal arrive. Animal arrive. Nag-post ba naman, at ang pinost niya sa FB, bakit ganito sa Pilipinas? Kumbaga, lahat na lang sinabi, siniraan ng Pilipinas. Pilipino yon. Baka naging American citizen na ngayon. Kaya ewan ko, kung nakita sa Facebook, nagsulat ako doon. Sabi ko, if you won't say or write anything right, don't say or write anything at all. Kung wala ka sasabihin maganda o isusulat na maganda, huwag ka na lang magsalita, huwag ka na lang magsulat. Di ba? Hindi ko alam kung paano pinalakas ng angel ng Panginoon. Pero nakita naman natin anong nangyari. Of course, he endured the night of trials. Yung dugo, yung pawis, na mabuhat nung gabi hanggang umaga, hanggang hapon. Anong kalakasan meron ng Panginoon? Anong ginawa ng angel na nagpalakas sa Panginoon nung time na yon? Amen? Nandun yung, kailangan kong tapusin itong takbuhin na akin, sapagkat ito yung nais ng Diyos para sa akin. And hanggang sa cross, tinapos niya. Amen? Tama mo ba yun? He went from exhausted to revive. Yun ho yun nangyari. Now, ang tanong, pangalawang tanong, is it for me? Is it for me? Yung bang kalakasan na yan ay para sa akin? Has God only reserved strength for Samson? Has God only reserved strength for Ezra? For Nehemiah? For David? For Paul? For Daniel? For the Lord Jesus Christ? Anong sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10? Isaiah chapter 41 verse 10. Andiyan na po kayo? Isaiah 41 verse 10, the Bible says, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Mga kapatid, kapag kinlay mo pala itong mga pangako ng Panginoon na ito, hindi ka manghihina. Umpisa pa lang, sabi diyan, fear thou not. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot dahil yung commitment mo para sa anniversary. Huwag kang matakot dahil after noon, tuition fee naman. Huwag kang matakot dahil ang daming gastusin. Just live one day at a time. Ang sabi nga ng preaching kanina, huwag kang Amen? Dahil nandun ang Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Hello? Sabi ko nga doon sa kausap ko ikaw nag-aalala ka, meron darating sa'yo. Ikaw nag-aalala ka dahil monthly, may dumarating sa'yo. Sa iba, sa akin, wala
Pero biyaya ng Panginoon, kaya nga yung tiwala, yung ginagawa mo sa Panginoon, huwag mong ihihinto dahil yun, nandun po yung source. I believe kung bakit may mga bagay na meron ako, it's because of God, because nagtiwala ako sa Panginoon, because meron akong pwedeng gawin para sa Kanya. Nagawa at yun yung bunga. Amen? Lahat tayo mga kapatid, kinakailangan natin na ma-examine yung pananampalataya natin kung hanggang ngayon ba tayo nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Sabi ng Bible, "Fear thou not, for I am with thee." Ba't ka matatakot? Nandyan ako. Sabi ng Bible, hey, yung mundong ito, footstool lang yan. Footstool lang niya. Gaano kalaki ang universe? Gaano kalaki ang mundo? Para sabihin niyan, tuntungan lang ng kanyang paa. Sino yun? Yung Diyos mo. O ba't ka matatakot? Amen? Sabi po rito, "Be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee." Palalakasin kita. Amen? Now, kapag hindi ka lumalakas, baka ayaw mo palakas. Pero kapag willing ka magpalakas, hayaan mo ang Panginoong palakas sa'yo. "I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness." So, para yung pagpapalakas na yon, pwede pala sa akin. Amen? Pwede pala akong maging malakas sa biyaya ng Panginoon. Hello? You still there? Pwede palang maging malakas. Pwede ko palang i-claim yung pangako na ito ng Panginoon sa akin. The last question, paano mangyayari ito? Paano ko makukuha? How do I get it? Isaiah 40:31, ano sabi ng Bible? Isaiah 40:31. The Bible says, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. But they that wait upon the Lord shall renew their strength." Araw-araw, magtiwala tayo sa Panginoon. Araw-araw, dumepende tayo sa Panginoon sa Kanyang kalakasan. Diba? Kailan ka magtitiwala sa Panginoon? Araw-araw. The word wait literally means to expect. Meron kang ine-expect, pero hindi ibig sabihin nung may ine-expect ka, wala ka nang ginagawa. Amen? It is possible to obtain strength for burdens that I cannot carry. It is possible to obtain strength and energy for when I cannot go on. Paano mangyayari yon? Expect or wait on God for that strength. Kailangan po natin ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon sa araw-araw. Dahil tayo ho ay sadyang marupok, sabi nga ni Pastor kanina, sadyang marupok, kay daling lumimot. Ang Diyos sa Kanyang lahat, siya ang nagdulot. Yan yung katapusan nun eh. I believe lahat tayo kailangan ng kalakasan. Paano natin makukuha yon? Sa Panginoon. Kung paano si Samson, kung paano si Ezra, si Nehemiah, si David, si Paul, si Daniel, humingi ng kalakasan sa Panginoon. Let's ask God for strength sa buhay po natin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa mensahe, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon makapahayag ako ng iyong salita. Lord, alam ko po, kailangan ko ang salita mong ito. Bago ko pa man ipahayag ito, alam ko na kailangan ako na maging malakas bilang mensahero mo. I pray, Panginoon, na patuloy kang kumilos, patuloy kang manguna, patuloy kang gumabay sa amin, especially sa akin, Panginoon. Nang sa ganoon, makita ko yung kapangyarihan mo, maramdaman ko, at tuloy na masabi ko na totoo, na kapag nag-asa ko ng kalakasan sa iyo, ikaw yung magpapalakas. Dahil sinabi mo, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwas. Sinabi mo, tutulungan mo ako. Ikaw yung pinakamalakas na Diyos. Ikaw yung nakakakilala sa akin. Ikaw nakakaalam kung totoo o hindi yung aking sinasabi. I pray, Panginoon, sa oras na ito, kumausap ka sa mga salita mong naipahayag, sa mga ehemplo na ginamit mo para ituro na ikaw yung kinakailangan naming kalakasan para ituro that the better end
ang importante, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, kumausap ka, kumilos ka, magbago ka ng buhay ng mga tao sa pamamagitan po ng paglapit sa iyong harapan at pagpapasakop sa nais mo sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang aming invitation. Ikaw po ang siyang manguna at gumabay sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Tayo po tayong lahat. Pigitan natin ating mga mata, yoko natin ating mga ulo. Araw-araw ho, nangangailangan tayo ng kalakasan ng Panginoon.